Magandang araw Pilipinas, magandang araw Sok Sargen, and welcome sa isa na namang edisyon ng ating programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline na hatid sa inyo ng Philippine Information Agency Region 12 at Information Coordinating Network of Sok Sargen o Icon Sox. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner sa technical side na si Oliver Ross Rivera. Ako po si Aida de la Cruz Agad at samahan ninyo kaming alamin ang mga latest development programs, mga projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad po dito sa bahaging ito ng Soc-Sargen Region. Tayo po ay mapapakinggan sa ating mga partner radio stations sa Maguindanao Province, Sultan Kudarat, and South Cotabato Province. And tayo rin po ay maririnig at makikita sa ating Facebook pages. Naka-live stream po tayo sa ating mga FB pages and of course sa YouTube and Spotify. And mapalad po tayo. We have with us today, pag-uusapan po natin itong isang programa po ng Department of Labor and Employment dito po sa Region 12. And we have with us today si Ma'am Charlene Frances Haligado. Siya po yung regional focal person ng DILIP. Itong alamin natin sa kanya, kung mamaya kung ano itong ibig sabihin ng DILIP. Ma'am Charlene, good morning. Magandang araw and bumati ka naman muna sa ating mga listeners and viewers. Magandang araw po, Ma'am Aida. Of course, magandang araw po sa lahat, lalong-lalo na sa aming butihing Regional Director, Mr. Joel M. Gonzales, sa aming Assistant Regional Director na si Miss Arlene Arbisnon, sa lahat po ng heads and DOLE-12 personnel ng aming different divisions and field offices. And of course, sa mga tagapakinig, mga nanonood, magandang umaga. And thank you so much po sa Philippine Information Agency 12 at naimbitahan na naman po kami para maibahagi po yung aming mga programs and services na ini-implement po ng Department of Labor and Employment Region 12. Okay, thank you very much Ma'am Charlene, and this is our second time na maging guest dito sa ating programa, and speaking of your agency, Department of Labor, of course, kasama dyan yung mga kabuhayan programs, para sa ating mga kababayan. Ma'am Charlene, anong mga specific kabuhayan programs ang ipinatutupad ng Department of Labor dito sa Soc-Sargen Region? Yes, Ma'am Aida. Mandato po ng Department of Labor and Employment na magpatupad at gumawa ng mga patakaran at programa at magsilbi bilang policy advisory arm sa mga larangan po, lalong-lalo na sa paggawa at empleyo. Okay. And of course, para po makakontribute po yung aming departamento sa National Goal of Inclusive Growth, ini-implement po ng Department of Labor and Employment yung DOLE Integrated Livelihood Program. Yun na yung sinasabi kanina na DILIP, Ma'am Charlene. Yes, or Kabuhayan Program. So may Okay. dalawang pangalan yan siya. Okay. And then of course, yung legal basis po namin dito ay yung Department Order number 239-23. So nakalagay doon yung mga guidelines for the implementation of DOLE Integrated Livelihood and Emergency Employment Program. So not only the livelihood program po yung nandoon din po yung tupad program. Okay. And of course, yung Kabuhayan Program Alright. ay naglalayon po na mabigyan ng livelihood opportunities po, lalong-lalo na yung mga mahihirap nating sektor, and of course, mabigyan din ng mga training, yung mga skills training, and of course, para madagdagan din po yung kanilang kaalaman, yung kanilang skills, and it will be resulted to the reduction of their vulnerability to risks. Ma'am Charlene, walang specific sector yung pwedeng mag-avail nitong kabuhayan program, and magkano naman ang pwedeng ma-avail ng ating mga eligible na mga beneficiaries? Yes, of course. Yung specific sectors po, dati, share ko lang po, dati inclusively for informal sector workers lang siya. And then ngayon, one of the guiding principles po kasi ng Kabuhayan Program ay yung transition from informal to formal economy. So kung magkano naman po yung pwedeng ma-avail ng ating mga gustong, yung mga eligible beneficiaries namin, meron po kasi kaming dalawang klase. We have the individual projects and we have the group
group projects. For the individual projects naman po, gusto ko lang po i-share na working capital po yung aming pinuprovide sa aming mga beneficiaries. So it's not in the form of cash but yung mga kasangkapan. Okay. So for the individual project, may minimum po tayo na 10,000 pesos na pwede nilang ma-avail, and the maximum amount is 30,000 pesos. Okay. Yes. And for the group project naman po, depende po yan siya sa dami ng kanilang miyembro sa Okay. kanilang association or organization. So meron po tayong tatlong kategorya or component on that. We have the micro livelihood, we have the small livelihood, and medium livelihood. So now, for the micro livelihood, yung bilang ng members po na dapat nasa organization is 15 to 25 members, and the maximum amount of assistance na pwede nilang ma-avail ay 500,000 pesos. Malaki, ano? Yes Yeah. po, malaki na din siya. And then for the small livelihood, we have yung group members po ay dapat 26 to 50 members, and the maximum amount of availment ay 1 million pesos. And lastly, yung sa medium livelihood, yung members nila consist of more than 50 members, Okay. and yung maximum amount of availment nila ay 1.5 million pesos. And of course, ma'am, gusto ko rin pong i-share na ini-enroll din po natin yung ating mga beneficiaries sa microinsurances. Okay. So yung sa DOLE naman po, ginagamit po namin or nagpa-partner po kami with the GSIS, yung Okay. GPAI, or yung Group Personal Accident Insurance. So Insurance. kahit naman po any kind of insurances, pwede naman na ma-enroll yung ating mga beneficiaries. But sa amin sa DOLE, we are partnering with the GSIS. Okay. And then of course, not only that, meron po tayong kinakandak ng mga trainings regarding po sa occupational safety and health and the Okay. first aid. And of course, may bago po kaming memorandum na before po tayo award or mag-turnover ng ating mga livelihood kits sa mga beneficiaries, Alright. ay nagkakandak po kami ng training on the basic labor education. So may mga dalawang modules po yan siya kami ginagamit. First, we have the DOLE programs and services. Of course, hindi lang dapat livelihood program or kabuhayan program yung gusto naming i-share sa ating mga beneficiaries. Meron din po kami iba't ibang mga programs and services na ino-offer na malay natin ay pwede din Yes, silang maka-avail. Kung hindi naman sila, pwede naman yung mga members ng kanilang family. And the other one is yung basic rights and obligations po for workers and employers. So they shall be educated with the legal aspects of the employee and employer's relationship. So it could protect them. It could protect their rights po sa pag-engage into livelihood projects. And then yung aming mga livelihood kits naman, yung example nun, yung mga we have the welding services, we have the electrical services, we have the nego cards. So iba-iba po yun siya for our beneficiaries to avail. Ma'am, sino bang nagre-recommend ng kung anong kit ang pwedeng ma-avail ng ating beneficiary? Sila ba or ang Department of Labor? Yung kit na pwedeng ma-avail ng aming beneficiaries, binibigyan po natin sila ng flexibility kung where saang field po sila na bihasa din po. Dapat may kaalaman din po sila sa kanilang mga negosyo na pwedeng i-engage. So sila po talaga yung nagde-decide, and then kami ay nag-a-assist lang naman. Ma'am, sakaling halimbawa, yung may isang aplikante ng kabuhayan program, may sarili na siyang negosyo, pwede pa rin ba siyang mag-apply dito sa kabuhayan program ng Department of Labor? Sa amin naman po, sa DOLE 12, lalong-lalo na ng aming regional director na si Mr. Joel M. Gonzales, hinihikayat po talaga namin yung aming mga beneficiaries na magkaroon ng existing na negosyo kahit maliit lang po. Kasi sa pamamagitan nun, masusure namin na mataas yung rate ng pwede niyang masustain yung kanyang livelihood. So, hindi masasayang po kung ano yung ipoprovide ng aming department. And of course, kung wala naman talaga siyang existing na negosyo, pwede naman po na dapat ay may kaalaman talaga siya, may idea siya, malawak yung kanyang knowledge and skills regarding po sa business na gusto niyang i-engage into para hindi naman po masayang yung aming ipoprovide na mga
kagamitan. So, for the Kabuhayan program naman po, we have this what you call 3 components. So, we have the formation, we have the enhancement, and we have the restoration. So, for the formation po, ito po yung mga individual or group na gusto po na mag-start pa lang ng businesses nila. And then of course, kahit may konti silang existing na mga businesses, pwede rin po mag-under ito sa formation. Because itong mga formation, talagang ito yung fresh start talaga na hindi pa namin na-provide ng livelihood kits. For the enhancement naman po, may 2 bagay yan siya, yung upgrading and complementing. Yung sa upgrading naman po, if for example, yung aming gustong mag-avail ng livelihood kits ay dapat po previously provided na siya ng assistance ng livelihood ng DOLE. That is for the enhancement na component. And then, for example, gusto niyang i-upgrade yung kanyang equipment because mahina yung performance ng existing equipment niya. So, gusto niyang mag-upgrade para din ma-satisfy yung mga customers niya. And then, yung, for example, for the quantity aspect na din, gusto niyang makapag-produce ng maraming quantity ng produkto niya. And then, in that sense, na makakapag-gain talaga siya ng kita din, of course. Yes, mas malaking kita. The other one naman, still under enhancement, yung complementing. Example po nito, if for previously provided siya ng assistance ng DOLE, for example, coffee shop. Yung mga kagamitan niya sa coffee shop niya, previously provided by the DOLE. Coffee shop. Marami na nagsisilabasan yan, ma'am. And then, of course, may kinalaman sa coffee shop din kung gusto niyang makapag-establish or makapag-build ng bakery. Ayan siya. Nagko-complement kasi yung coffee shop sa bakery. So, ayan, pwede rin po niya i-engage yan siya and mag-avail po under the livelihood. And then lastly po, yung restoration. Ito naman po yung mga, because of the crisis, calamities, na pinsala po yung mga negosyo nila dahil sa bagyo, dahil sa baha o lindol. So, it applies to under restoration po. So, 3 po yung component ng Kabuhayan program. First, yung formation, enhancement, and then restoration. Ma'am Charlene, sinabi nyo kanina, na yung particular sector na tinutulungan ng Kabuhayan program ng Department of Labor, itong mga vulnerable sectors. Anong mga specific, halimbawa, kasama ba dito yung mga PWDs, mga anong sector pa? So yung eligible beneficiaries naman natin sa Kabuhayan program ay yung mga disadvantaged workers na may edad na 18 years old pataas. So yung specific na sector po na kabilang yung mga disadvantaged workers natin or yung mga vulnerable individuals natin, nandyan na po yung mga parents with child laborers, yung mga PWD natin, yung mga indigenous people, landless farmers, and fisher folks. So ito sila mga seasonal workers din ito sila. Senior citizens, of course, binibigyan din natin ng assistance. Yung ating tinatawag na mga friends rescued, ayan, still pwede sila mag-avail ng ating livelihood assistance, yung victims of the armed conflict, and then yung TESDA graduates. So yung TESDA naman kasi namin, nagkakandak ng mga trainings. So of course, yung mga trainee doon na gustong mag-avail ng livelihood assistance, at least mayroon silang mga trained sila, mayroon silang skills. So malaki yung possibility nila, malaki yung chances nila na makapag-avail ng mga kabuhayan na mga kits. And then of course yung beneficiaries natin of the trainings conducted by the RTWPB, yung Regional Tripartite Wages and Productivity Board. And then of course meron din tayong mga beneficiaries of WOODP, yung tinatawag natin na Workers Organization Development Program. So ayun yung sinabi ko kanina na meron kaming isang guiding principle na transition from informal to formal economy. So ito po yun siya. And then of course may mga micro-establishments din tayo na binibigyan. For example po, isang establishment na less than
10 employees or 10 workers. Meron kasi kaming convergence na ginagawa within our department, Alright. such as, ito kasi yung mga micro-establishments, they are visited by our labor inspectors, and then kung ma-assess ng labor inspectors namin na need nila talaga ng assistance under kabuhayan, nire-refer nila ito sa mga livelihood focus din ng mga respective field offices. Sino naman, Ma'am Charlene, yung hindi pwede, yung hindi eligible sa kabuhayan program na to? Of course, yung mga hindi pwede, dalawa lang po yung hindi pwede na not eligible to avail our livelihood. Ito po sila yung mga beneficiaries ng 4Ps or yung Pantawid Pamilyang Pilipino program. Yes, yung mga But doble. may exemption din yun. May exemption din siya. Yung ating mga indigenous people and the parents with of child laborers, ay kahit na 4P sila, pwede pa rin silang makapag-avail ng ating livelihood assistance. So sila lang yung dalawa yung exemptions doon sa IPs at saka PCL, yung Parents of Child Laborers. Okay. Kahit na 4P sila, they can still avail po ng kabuhayan program. And of course, ang ating mga government employees, kahit regular ka pa, kahit contractual, casual, mga nagre-receive ng mga honorarium and allowances, yung mga barangay tanod natin, for example, and barangay health workers, they cannot avail po the livelihood program. Okay. Meron kasi, naalala ko, Ma'am Charlene, merong lumapit sa akin noon, isang IP. Tinulungan ko nga siya, inilapit sa DOLE. But, yun, pina-refer kami sa NCIP. And parang nawala na yun. Hindi ko na na-monitor kung ano nangyari doon sa taong yun. Kasi IP nga siya, hindi pwede. Pwede pala yung IP maka-avail ng program sa sa Yes po, pwede talaga yung mga kabuhayan. indigenous people. Okay. Sila yung one of our priorities na sectors. Okay. Anong mga eligible projects naman, Ma'am Charlene, ang pwedeng i-avail ng ating mga kababayan under dito sa kabuhayan program? Flexible naman po yung aming region, no, yung DOLE Okay. 12. And of course, lalong-lalo na yung aming central office na lahat po ng mga needs ng ating mga availees or yung mga eligible beneficiaries natin, lahat ng mga kinakailangan nila, sinusuportahan yun siya ng aming department under the Alright. Kabuhayan program. And of course, lalong-lalo na yung mga local and regional development priority, yung mga off-farm, non-farm po na livelihood diversification, and yung mga key employment generating sector, yung KEGS, for example nito, yung mga agribusiness, small transport, beauty and health, yung mga ecotourism, mga ganun po siya yung mga Alright. example nun. And then, of course, meron tayong tinatawag na training com-production. So, yun naman po ay nagko-coordinate po tayo with our fellow program partners such as the TESDA 12 na mag-conduct ng training for our livelihood beneficiaries. Not only them, pwede rin po yung ating mga kapwa national government agencies such as the DTI, DOST for this initiative din po. So, na-mention ninyo itong mga eligible projects. Ano naman yung mga hindi eligible projects under sa kabuhayan program? Okay. For under Kabuhayan program, may tatlo po tayong hindi eligible or not allowed po na i-engage into ng ating mga livelihood beneficiaries. Unang-una, yung mga related po sa mga pautang. Yun po. Of course, dapat po kapaki-pakinabang naman yung mga i-avail ng ating mga livelihood beneficiaries. So, hindi natin sinusuportahan yung mga undertakings na may kinalaman sa mga pautang. The second one is the works with projects with construction work. So, ayan, yung mga magbi-build or mag-i-establish ng isang klaseng building. Oo, malaking ano kasi yun siya, pondo yung kailangan. Yes, So, ayun siya, isa yun siya sa mga not allowed. And then, for the projects that would require the purchase of motor vehicles, may exemption po yun siya, yung pangatlong exclusion na yun. Alright. Of course, if halimbawa, gustong bumili ng tractor yung ating availee or traction engine or trailers, Alright.
dapat po exclusively for agricultural purposes lang siya. So that one we can grant naman po. So ayun po yung tatlong not allowed for our hindi pwedeng i-engage into ng ating livelihood beneficiaries. Okay. Ma'am Charlene, katatapos lang ng 2023, ano, for sure, ang daming accomplishment ng inyong tanggapan, ano, under sa Kabuhayan Program. Can you cite naman mga accomplishments ng Department of Labor under sa Kabuhayan Program? So ayan po, we are proud po to share na compared po for the previous years, yung 2023 po yung pinakamalaking assistance po na na-provide natin sa mga livelihood beneficiaries. We provided assistance under the Kabuhayan Program to 5,548 na beneficiaries. Included na doon yung All over area the region, ng yung 5,000. Region 12 and the BARM. Okay. Ayan po. May konting BARM na mga beneficiaries doon, ma'am. Yung approximate amount po niyan ay umaabot po ng almost 120 million pesos. And then of course, isa po sa mga mandato din kasi ng Department of Labor and Employment under DILP or Kabuhayan Program ay mag-provide po ng assistance lalong-lalo na sa ating parents of the child laborers. So for the year 2023, we have provided assistance to the parents of child laborers sa bilang na 857. So meron tayong 857 na parents of child laborers na naka-receive po ng assistance under the Kabuhayan Program. And of course, yung mga special sectors po na nakapag-provide kami, ay yung mga nabanggit ko kanina na mga eligible. Ayan, gusto kasi ng aming central office and of course our department din po, DOLE 12, na makapag-share po talaga sa lahat ng mga mahihirap na sector such as the senior citizen, yung ating mga distressed displaced workers, indigenous peoples, lalong-lalo na, yung ating mga PWDs, yung ating mga friends rescued, and yung mga solo parents, of course. And then, i-highlight ko na din na meron po kaming na-providean din ng mga fisher folks. Ayun po. And then, yung TAV, technical and advisory visits po na establishments. So yung technical and advisory visits po, ito po yung under ito sa labor inspection program namin. Parang routinary nagvi-visit po yung aming mga labor inspection sa mga establishments. Ayun kanina sabi ko yung mga micro establishments with less than 10 po yung kanilang mga workers. So meron po kaming na bigyan ng mga livelihood assistance on that one. And then, of course, meron po kaming initiatives and convergence initiatives po na in-engage into, such as yung meron kaming isang tatlong association na in-enroll po namin under Service Quality Improvement Program po ng DOLE. And then, of course, we conducted na training on them, such as yung business proposal preparation. And we partnered also with the RTWPB kasi sila yung talagang orient po regarding on the service quality. And then yung 7S of good housekeeping. Of course, kasama na din yon yung ating ECC, yung Employees Compensation Commission. And then of course, nandyan din yung OSHC, yung Occupational Safety and Health Center na they lectured about the occupational safety and health for the informal sector workers. And then po yung industry type ng tatlong association na yon ay tourism industry. So dyan po yung nakafocus yung pag-implement namin ng service quality improvement program na with na may connection din po sa Kabuhayan Program. Ma'am Charlene, we have talked about accomplishment and everything about Kabuhayan Program. Pero balikan muna natin, ano-anong mga requirements kung sakali may mga interesado sa ating mga listeners and viewers, at saka saang opisina sila dudulog kung sakaling interesado silang mag-apply nitong Kabuhayan Program. Okay po. Sa mga nanonood, sa mga nakikinig na interesado po na sa tingin nyo ay eligible beneficiaries po kayo ng ating Kabuhayan Program, pumunta po lamang tayo sa pinakamalapit na peso sa ating lugar o di kaya sa DOLE field offices. Meron po kasi kaming 5 field offices, i-share ko lang. We have the Sultan Kudarat
Field Yes. Office. Sa Tacurong City po yan siya located. We have the North Cotabato Field Office in Kidapawan City. Of Alright. course, we have the General Santos City Field Office sa Jensen po yan. Sarangani Field Office in Alabel. We have the South Cotabato Field Office. Nandyan po yung office nila malapit sa Barangay Santa Cruz, Coronadal City. And then yung ating regional office po ay sa Mabini Extension pa rin sa Barangay Zone 4, Coronadal City. Of Okay. course, yung dadalhin lang po ng ating mga gustong mag-avail on Kabuhayan Program ay yung any government-issued identification card. So marami po yan siya. We have the voter's ID, postal ID, yung mga ID card issued by the LGU. Any one of those. LTO, SSS, lahat na po ito. Kahit yung mga barangay certificate lang po kung wala talagang available na ID katulad ng mga previously na nabanggit ko po. Okay. And then, of course, yung beneficiary profile form with attached photo. Meron naman po kaming available ng mga forms and templates doon sa Peso and Dole field offices po namin. And then, of course, isa sa mga pinaka-importante talaga under livelihood program or kabuhayan program na dapat i-prepare in advance po ng ating mga gustong mag-avail ay yung business proposal. So, yung aming mga DILP field office focal persons naman po and lalong-lalo na yung mga livelihood development specialist, Okay. capacitated naman sila, equipped naman po yan sila para gumawa or mag-assist po sa ating mga beneficiaries ng mga business proposals. Okay. And then gusto ko lang din i-highlight na kung halimbawa mag-prepare po tayo ng business proposals, may 4 po kami na criteria na dapat po i-satisfy. Alright. Unang-una sa lahat, yung relevance, effectiveness, efficiency, and the impact. So, yung relevance, it's all about na kung ano yung objective, ano yung purpose ng inyong itatayong negosyo, doon mo po siya isusulat. The other one, yung effectiveness, nandyan nakapaloob yung 4 na yung plans natin, like the marketing plan, the management plan, production plan and the financial plan. And then yung efficiency po, yung thought po sa efficiency na ating isusulat ay yung kaya ba makover ng mga available cash natin yung daily expenses or daily operations ng negosyo. So doon po mo po yan siya i-highlight din. Doon mo siya i-discuss. And lastly po, of course, the impact. I-discuss natin doon yung impact of our negosyo sa mga sarili natin, sa beneficiaries mismo, and then of course sa mga customers, sa iba't ibang stakeholders, and of course sa ating community. I-discuss din po natin doon po sa business proposal lahat. Ma'am Charlene, klaruhin ko lang kasi malaking pondo itong ibibigay, ilalabas ng Department of Labor. Collateral free ba itong mga projects na ito? Ibig sabihin wala silang collateral na ilalagak sa Department of Labor? Ayan naman po. For example, we have what you call 2 modes of implementation naman sa pag-implement ng kabuhayan program. Alright. We have the direct administration and we have through our LGUs or accredited co-partners. Okay. So kung gusto nilang i-implement ang programa na direct administration, ito of course na hindi naman talaga required na 20% of the total project cost ay dapat na i-share po ng ating mga beneficiaries. Dati po yun siya na aming guidelines, but Okay. for effective July 26 po, 2023, yung bago naming Department Order na 239-23, nakalagay doon, basta direct administration, kahit less than na 20% yung capital na pwedeng ma-provide din ng ating mga eligible beneficiaries sa total project cost ay we can consider naman. And then, but of course, we encourage them na talagang to contribute Yes. naman Oo. talaga. Not in the form of cash, ma'am, yung 20% of the total project cost. Pwede rin po yung value or worth ng mga kagamitan, Alright. yung mga kung meron silang sariling sasakyan nila, yung lupa kung saan sila magbibuild ng negosyo nila. Alright, yeah. Ayun naman po, not necessarily na talagang magpapalabas sila ng 20% na cash of the Cold total cash. project cost. Yes, oo. But for yung implementation na through ACP or our LGUs, of course, we
turnover checks po kasi sa kanila. And then we require mga financial statements din nila, yung mga local development plan din nila. Gusto naming matingnan kung kaya talaga masustain yung kagamitan na ipoprovide natin sa kanila. And we require po 20%, at least 20% of the total project cost ay dapat silang makapag-provide. Okay. Yan Thank you very much, Ma'am Charlene. Ayan, klaro masyado, no? About dito sa kabuhayan program po ng Department of Labor. And Ma'am Charlene, for 2024, may mga directions, ways forward ba ang kabuhayan program? Yes. Saan tayo nakafocus? Yes. For this year po, for the year 2024, meron po kaming sa DOLE 12, sa region lang namin, meron kaming guiding principles in the implementation of the Kabuhayan program. So, ito yun siya. Development of communities through integration of business and livelihood opportunities and partnership through convergence initiatives. So, kung narinig nyo po, we are engaging into more development of our communities and convergence as well. Yung mga convergence po na ikakandak namin, actually, not only po yung externally, yung magko-converge kami into other national government agencies, as we can do that as well. But sa amin kasi sa DOLE 12, we are encouraging din po na may convergence kami internally, such as yung mga nagko-converge kami into other DOLE programs and services, such as itong DILP, may convergence kami with the TUPAD program because meron kasing after engagement din yung ating mga TUPAD beneficiaries. After TUPAD kasi, they can avail training, production, and then after that, they can avail as well yung mga livelihood assistance natin. And then of course, not just that, yung social welfare namin na nakafocus, we are also coordinating or converging with other programs such as yung mga labor inspection, katulad ko kanina. Pinalawak na po yung coverage ng aming eligible beneficiaries. So, ayan, kabilang na po yung ating mga micro-establishments na with less than 10 employees or workers po. So, ayan siya. And then, of course, ika nga ng aming regional director na si Mr. Joel M. Gonzales, tupad ka ngayon, bukas hindi na. So, yun talaga yung aim namin. Okay. Ma'am Charlene, ang sarap pa sana ng usapan natin, but sad to say, we are nearing oras de peligro nga sabi nila, no? But before we end, siguro final words, baka may mga announcements pa ang inyong tanggapan, sa mga nais mag-avail nitong kabuhayan program ng Department of Labor and Employment. Okay, sa ngalan po ng aming regional director na si Mr. Joel M. Gonzales, and of course, our Assistant Regional Director, Ms. Arlene R. Bisnon. Kami po sa DOLE ay katuwang ninyo sa pag-implement ng mga programa, katuwang ninyo para matulungan po yung ating mga individual, lalong-lalo na po sa mahihirap na sektor. And of course, patuloy po kami magbibigay ng mga tapat na serbisyo sa ating mamamayan. And then, would like to thank you po, Ma'am Aida, sa DOLE 12, and of course, Philippine Information Agency 12, for this one, for the invitation, and para po sa mga nakikinig sa atin, yung mga nanonood, kung gusto nyo pang malaman yung about sa iba't ibang DOLE programs and services na pinoprovide po ng Department of Labor and Employment, ay pumunta lamang po tayo sa pinakamalapit ng mga field offices sa ating lugar. And thank you so much. Magandang araw at mabuhay po tayong lahat. Okay, thank you very much sa ating guest for today, si Ma'am Charlene Frances Haligado. Siya po yung Regional Focal Person ng Department of Labor and Employment, Integrated Livelihood Program, o itong tinatawag nilang DILIP. Thank you very much, ma'am. Thank you so much po. Sa ngalan po ng aming Regional Head, Fryan E. Abquilan, at ng aking partner dito sa technical side na si Oliveros Rivera, isa na naman pong edisyon ng aming programang Performing and Informing at PIA 12 Infoline ang aming hatid sa inyo ngayong linggo. Marami pong salamat sa inyong pakikinig hanggang sa susunod na linggo po. Muli po, ako po si Aida de la Cruz Agad. Magandang araw, Soc Sergeant.